Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan na dalawang subject ngayon, no? Ah, ito ay opinion lamang, 'di ba? Kasi isa ako rider eh. Unang-unang pag-uusapan natin yung NCAP or No Contact Apprehension Policy. Nag-start na ito kahapon, May 26, no? So ito yung balita ng NCAP. Nasuspindi na ito dati, 'di ba? Nagkaroon ng TRO. Sa Lunes, May 26, ipatutupad ng muli ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lansangan sa ilalim ng kanilang jurisdiksyon matapos tanggalin ng Korte Suprema ang temporary restraining order dito. Ilan lamang ito sa mga monitor ng MMDA dun sa kanilang mga kamera na gagamitin nila sa NCAP o yung No Contact Apprehension Policy. At isa doon sa mga lugar kung saan merong NCAP na ipatutupad ang MMDA ay sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kung saan kitang-kita ng mga kamera ng MMDA, ng mga mata ng MMDA, ang mga traffic violators. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, bukod sa Commonwealth Avenue, ang ilan pang mga lugar na may NCAP ang MMDA ay sa EDSA, C5, Ortigas, Ross Boulevard at Mabuhay Lanes. Basically, yung mga violations po instead na physically i-apprehend ng ating mga enforcers, ay CCTV cameras na po ang huhuli. So, ano naman, mamaya mag-opinion ako regarding dito. So, ang NCAP, hindi namang huhuli yung mga yung mga MMDA personnel, CCTV na ang huhuli, no? Then, ipapadala na lang po namin yung notice of violation sa registered address po nila. Magkakalab letter ka na lang. Nasa 20 pinakakaraniwang traffic violation ang huhulihin ng MMDA sa ilalim ng NCAP tulad ng hindi paggamit ng seatbelt at helmet, Naku! illegal parking, reckless driving, counterflow, overspeeding at iba pa. Naglalaro sa 500 pesos hanggang 3,000 pesos ang multa ng mga ito para sa first offense. Sa halimbawang ipinakita sa amin ng MMDA na kunyari ay huli, walang takas ang motorsiklo na ito sa mga kamera ng MMDA. May litrato kung saan at kailan nangyari ang traffic violation at naka-zoom in ang plate number. Bahagi ito ng Pero ipadala. ang problem diyan, paano kung halimbawa, hiniram mo lang yung motor, 'di ba? Paano 'yon? Isa sa magiging problem 'yun. Walang notice of violation sa address na nakarehistro sa Land Transportation Office. Pero paano kung hindi ikaw Oo ang nga. may dala ng sasakyan na huli? Pwede niyo pong i-contest yan sa ating pong Facebook page tsaka sa ating website. Meron Ako naman, yung mga Facebook page, website na yan, ang bagal. Di bali sana kung ang mga yung mga Facebook page nyo, tsaka website nyo, mabilis mag-responde eh. Wala eh. Minsan walang kwenta magtanong sa inyo eh. Katulad nung nagkaroon ako ng problem dun sa portal ko, yung LTMS portal, di ba may portal na tayo sa LTO? Hindi na ipasok dun yung motor ko eh. Kasi ang nangyari, nadoble ako ng account sa LTMS portal. Tapos tatanong, walang sumasagot. Kahit email, walang sumasagot. Tapos ipagmamalaki niya, pwede i-contest sa sa Facebook page tsaka sa website nyo. Wala nga sumasagot. Sorry nakakabwisit kasi yung sa portal nila na napaka buggy tsaka sobrang komplikado. 'Di ba, yun na nga lang, hindi na maayos-ayos ang problema tapos maggagawa pa kayo ng ganyan. Hindi, mamaya may mabuti namang idudulot yung NCAP na yan. Mamaya pag-uusapan natin, tapusin muna natin balita. Nagdilim lang talaga ang paningin ko dito sa pwede nyo pong i-contest yang sa Facebook page saka sa ating website na akala mo ang bilis sumagot ng mga personnel nyo eh. po doon na fill upan lang sila ng form. So, hindi na po nila kailangang pumunta sa MMDA. Ginagamitan daw ng artificial intelligence ang NCAP ng MMDA. Kahit po gamitin namin yung AI para po sa panghuhuli, hindi po automatic yung ticket. Kailangan pong i-review pa ng aming mga tauhan
kung talagang Ganun. tama po yung Mamaya, hindi ko mapigilan hindi mag-comment eh. pagkakahuli ng AI. Bisa kasi masyado pong strict yung pong AI. Matatanda ang tiniro ng Korte Suprema ang NCAP noong 2022 matapos ireklamo ng mga transport group. Pero kahit suspendido ito, nakapagtala pa rin ang mga kamera ng MMDA ng lampas 35,000 na mga Dami, no? paglabag simula Enero hanggang Marso nitong taon. Pinakamarami ang disregarding traffic signs kasunod ng pagpasok sa bike lane at overspeeding. Hindi raw kaya ng bilang ng kanilang mga tauhan at LTO na hulihin ang ganitong karaming paglabag. Kaya hiniling ng Pero nanghuhuli pa rin yung mga personnel nila. Ay, hindi eh. May no contact apprehension policy nga eh. So hindi naman huhuli yung mga ano. Kausapin ko nga yung aking ano. So tingnan nga natin. Kasi kung no contact apprehension policy, so wala talagang huhuli na tao. 'Di ba? MMDA sa korte na i-lift ang TRO nila lalo't sisimula ng EDSA rebuilding sa June 13 kung saan heavy traffic ang kakaharapin ng publiko. Teka, di sana ayusin muna yung EDSA rebuilding na yan. Di ba? Kahit yung no contact apprehension, marami ding problema yan, no? Kailangan ayusin yan. Proseso po ito. It's a Ayusin step muna in yung the ano, yung EDSA. victory yan for not just for the government but also for the motorists and the commuters, no? Kasi it will impact a lot yung enforcement ng road safety. Hindi naman sakop ng nilift na TRO ang sariling NCAP ng ilang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Ito na, mag-o-opinion ako regarding this. Kung tatanungin nyo ako, pabor ba ako dyan? Pabor ako dyan, sa totoo lang. Pabor ako dyan. Just imagine, maraming magtitino na driver dyan eh. Just sa no contact apprehension policy. Unang-una, hindi na kasi 'di ba pag may violation ka, negotiable. Anong ibig sabihin ng negotiable? Minsan pwede mo i-negotiate eh. At doon nagsisimula yung corruption, yung nakikipag negotiate ka doon sa enforcer o nakikiusap ka. 'Di ba? Doon nagsisimula ang corruption kadalasan eh. Pabor naman ako doon sa ganyan. At marami talagang magtitino na driver pagdating sa NCAP. Kaya lang ang problem, sana ayusin muna. Marami dapat aayusin pa eh. Puliduhin nyo muna katulad niyan may mga harang sa daan. Hindi pa maraming problema ang daan. Minsan may harang. Ang sasabihin naman ng MMDA, checkin naman namin kung talagang karapat dapat na bigyan ka ng violation. Hindi eh. Kasi tao nyo yung gagawa eh. At kilala yung mga tao nyo na, alam nyo yon yung hindi pwedeng pagkatiwalaan. I'm so sorry, pagka minsan personal ng gobyerno, parang wala nang trust din ang tao eh. Sometimes bobo pa yung mag-check kung talagang may violation o wala. Kasi sabi nila, i-review pa daw ng human, di ba? Bakit nandun ba yung human na magre-review dun sa mismong daan na kung saan siya naroroon? Hindi real time yung pag-dispute mo. Let's say halimbawa nagkamali, no? Dahil sinasabi nila na pwedeng mag-apela, ibig sabihin, may room for error. Ngayon, ang tanong, pag nag-apela ka ba, tutugunan ba agad yon? Doon ako natatakot eh. Let's say, ano ba mga common na magiging apela dyan? Dyan sa NCAP na yan. Kapag halimbawa, hiniram lang yung motor mo, hindi ikaw yung nagmamaneho. Pangalawa, yung minsan nagkamali ng read do sa plaka mo, 'di ba? Iba yung na-read na plaka. Marami. Ngayon, basta yun na yung number one, yung hindi ikaw yung nagmamaneho ng motor.
or ng sasakyan. Kadalasan yan minsan hiniram mo lang. Let's say hiniram mo sa tatay mo or hiniram mo sa kapatid mo na may iba ng pamilya, 'di ba? Or nagpa-drive ka sa iba. Let's say galing kayong outing may time na kasabay mo yung ibang tao, nagpa-drive ka, tapos nagkaroon siya ng violation. 'Di ba? Magaling sana kung matutugunan 'yun agad-agad. Ang problema kasi ang bagal mag-reply ng nyo, yung sa mga customer service nyo. Walang walang anong tawag dito? Basta magulo. Yung layunin, walang problema do sa layunin. Talaga namang yun eh. Talaga namang makakabuti naman talaga yon. Number 1 nga katulad do sinabi ko kanina, yung corruption, 'di ba? Mababawasan. Pero sana ayusin mo katulad yung sinabi niya, i-rehabilitate pa yung EDSA, sabay sasabakan nyo yan. Siyempre, may mga magkakaroon ng obstacle dyan na hindi mo may iwasan na iwasan mo, tapos biglang ang dating sa AI ng nag-violate ka na. 'Di ba katulad noon, may time na may solid line bawal kang mag-shift noon, 'di ba? Do sa harap ng solid line may barrier. Tapos lumipat ka, biglang i-determine ng AI doon nag-swerving ka. Tapos magre-review pa yung aantok-antok pa yung magre-review ng kaso mo. 'Di ba? Maraming kumbaga may mabuti naman siyang idudulot. Kaya lang parang hindi pa handa. Siguro dry run Hindi ganito, pwedeng mangyari yan para masubukan yan. Manghuli pa rin yung mga tao, yung makukuha sa NCAP warning lang muna siguro. O ikaw para makita muna natin yung visa. Malay mo okay din naman pala, 'di ba? Pero yung takot sa mga mamamayan na kasi hindi mo pinagkakatiwalaan yung ahensya na gagawa. Yun kasi yung nakakatakot doon. 'Di ba? Katulad nito may nabasa ako dito sa NCAP na yan. Unang araw pa lang ng NCAP, first 4 hours pa lang 300 violators na agad ang nahuli. Dami nun, di ba? Just imagine 300 na motorista agad sa unang 4 na oras pa lang. Nako. Ang problem niyan sobrang conscious ng mga motorist. Maganda din naman. Kaya lang hindi ko ma-express ng maigi yung feeling ko magiging problema Dapat muna ayusin muna yung sistema. 'Di ba? Yung layunin, walang problema doon Alam ko naman yung layunin, mukhang okay naman Anyway, ano masasabi nyo dyan sa NCAP na yan? Sorry medyo nagdilim ang paningin ko doon sa yung pag may contest daw, kontakin daw yung Pero, I don't know, siguro kasabay niyan Pero sa kasabay siguro ng pagbabago na yun, siguro ginandahan na nila yung customer service nila. Or yung service hotline nila. Siguro ginandahan naman na nila. Well, tingnan natin hindi muna ako magda-drive sa EDSA hanggat hindi ko pa nakikita yung mga paglabag na yan. Now, next content. Ito naman, demolition sa Tondo. Tingnan nga natin to. Demolition daw sa Tondo. So ito yung yan Napakasakit! Napakasakit sobra! Ang daming tao rito, matatanda, may mga sakit! Wala yung awa! Maawa kayo!
Tao kami, hindi kami ano ayat! Wala kayong awa! Pilipino kami, Pilipino! Pilipino! Wala kami, masali! Lalaban kami! Barcelona! Barcelona! Hindi na kasi, mga ka na. Pero alam mo no, naiintindihan ko naman na siyempre sa kalagayan nila, kung ako man ang malagay sa kalagayan nila, mahirap talaga yung sitwasyon. Lalo na kung pinapalayas ka na sa ano nyo, doon sa tahanan nyo. Kaya lang, nanay, hindi nyo pag-aari kasi yung lupa eh. Ito yung sinasabi ko na hindi mo sila basta-basta mapapaalis doon. 'Di ba? I believe naman nung time na nagkaroon na ng desisyon kasi sheriff na kayo, 'di ba? Pinadalhan naman na siguro kayo na notice niyan dati. Dapat ginawa nyo ng paraan, lumipat na kayo kasi hindi nyo nga pag-aari yung lupa, may court decision na eh. Andiyan na nga yung sheriff eh. 'Di ba? Kasi sometimes sasabihin mo naman na ang dali-dali lang sa'yo magsabi na paalisin yung mga, kung ikaw kaya nandun, yes, naiintindihan ko yun. Ang problema nga, hindi natin pwedeng takasan yung katotohanan na yung lupa ay hindi sa kanila. Kahit pa sabihin mo, dyan na sila lumaki, or dyan na sila nagkaanak, nagkaapo, wala eh. Yung mga home along Dariles nga, din, di ba? Giniba din dati. Ganun talaga eh. Hindi naman siguro nagkulang sa inyo. Hindi naman agad-agad na magdidesisyon niya na alisin kayo dyan. May notice yan, alam ko eh. Diba? Tatanungin ko nga dito sa aking sir, wait lang ah. Sir Oyabak, yung yung pagtataboy ba dun sa mga squatters dun sa Manila, di ba hindi naman ura-urada yon? May notice pa yan, di ba? Let's say 30 days or 2 months bago sila i-demolish. Hindi naman ura-urada yun, di ba? Tingnan natin kung ano yung sasagot. Kasi once na may decision yan, yan eh. Ura-urada na yan. Ay, ano pa yan? Warningan pa sila eh. Oy, may decision na. Hindi naman kayo paaalisin bigla eh. Wala, ganun talaga ang Katulad nung nag-comment dito, no? Hindi ko maintindihan yung pinagpipilitan nila from the first place, hindi naman sa kanila yung lugar. Sabi gano'n ni Sir Oyabak, yes, meron daw. Meron naman notice eh. Hindi naman ura-uradang alisin yan eh. Kasi parang labag din yata sa batas yun, di ba? Message ko ulit. Di ba? Hindi naman siguro ura-urada pa alisin yan kasi parang labag din naman yata sa batas yun kahit na sabihin mo may decision. Di ba? Ayan sabi niya. Kasi kung ura-urada yon ay violation ng Article 19 ng Civil Code yon. Oo. So binigyan talaga sila ng babala. Kaya nga sheriff na sila tsaka yung mga pulis nandiyan na eh. Hindi naman ura-urada yun eh. Now, kung talagang dumating na yung time na kailangan umalis na sila, alis na. Diba? Article 19 ng Civil Code daw. Every person must Article 19. Every person must in the exercise of his rights and in the performance of his duties act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Diba? Pabor na nga sa kanila yun eh. Kaya nga hindi na ura-urada kahit pasabihin mo na
na yung may-ari na mismo yung nagpapaalis at may court order na, bibigyan mo pa rin ng time dapat yan. At binigyan sila ng time. Di ba? Hindi naman ura-uradang pinaalis yun eh. Tapos ito, alam mo yun, kausapin nga natin uli si Cesar. Eh paano ito si Vice Mayor Yul Serbon umiepal na nakikiusap? Papasok ko yung link sa kanya. Feeling ko, edi parang politika lang talaga to. Yung pamumulitika lang to. Ito, oh, parang... Si Lord kita nyo mula na. Vice Boy, ano pinapag-usapan? Kinakausapan namin na pwedeng alam niyo na mapagbigyan yung request din ng mga tao. Ano pong sabi ng sheriff? Wala pa, pinapaano pa natin. Patuloy na. Sheriff, kausapin lang natin sila. Hinto muna, umuulan. Hinto muna umuulan. Nagsigawan yung mga tao eh. Hinto dahil umuulan. Mabuhay ka, Sheriff! Mabuhay ka, Sheriff! Mabuhay ka, Sheriff eh. Umuulan kasi. Sir, ibig ba sabihin hindi na matutuloy yung demolition, sir? Sir, ibig sabihin ba hindi na matutuloy yung demolition? Thank you, sir! Sheriff, anong ibig sabihin po nito, sir? Sir, ano pong ibig sabihin nito? Hindi na ba matutuloy yung demolition, sir? Pag humintong ulan tuloy. Pwede ganun. Mapakiusapan lang na mapabigyan nyo lang yung mga tao na meron lang silang inihintay na dokumento. Pero kung pagbigyan natin sila doon sa... Hindi eh. Ano pa ba hihintayin ng mga yan? Aasa pa ba sila na hindi sila paalisin doon? Meron ako nakita dito. I don't know if it's totoo. May nag-comment dito eh. Tamo oh. Di umano ha. Nag-iwan pala si Yorme ng 1.2 billion para bilhin ang lupa dyan. Iniwan kay ate tapos hindi nagawa. Totoo ba yon? Di ba? Totoo ba yon? Kung totoo yon, eh grabe naman pala ito sila Mayor Hani. Pero ano yun it's it's another story sa susunod na pag-uusap natin. Pero ang pinag-uusapan kasi dito, pag pinapaalis kasi, alis na. Binigyan na kayo ng time eh. Pag pinagbigyan uli yan, uli yan. Eh, tingnan natin kung talagang matatouch yung sheriff sa kanila. Di ba? Or kung mapapagbigyan sila. Sige, tumabi muna kayo. Tabi tayo. Demolition. May ganun ni Sir Oyabak. Wala yan, pautot lang yan ni Yul Serbo. Team. Nakiusap ko na sa team dahil patuloy na umuulan na po. Yan. Bagyang natigil yung tension dito sa bahagi ng may haligi. Tayo sa tabi mismo ni Sheriff dahil siya... Sir, may dala tayong court order na, Sheriff. Naka-helmet talaga si Sheriff, may dala po tayong court order na. Sheriff, kamukha ni ni Max Alvarado. Sir, may papel ba tayong dala, sir? Court order or clearance? Meron, nasa kanila may mga kopya. Nasaan po, Sheriff? May mga kopya sila. May mga kopya po sino? Sir, as of now, ano nating status mo? Sir, sino po yung naka-receive ng kopya? Tigilin mo na. Yung mga apektado ba? Wala eh. Kaya talaga, pagka ang bahay nyo ay hindi nyo pag-aari, let's say, halimbawa, nangyari sa akin yan eh. Actually, itong bahay na to, muntik na ako ma-evict dito eh, nung pandemic. Kasi hindi ko nabayaran itong bahay eh. Kasi nga, di ba, tigil ang trabaho nung 2020.
So, pinapadalhan na ako ng notice ng Pag-ibig nun. Hindi ko alam, may program pala ang Pag-ibig na parang amnesty yata. Kasi nga pandemic. Hindi ko alam yon. Nakaka-receive ako ng mga parang, ano na daw itong bahay, i-auction na. Hindi ako makatulog nung time na yon. Napagdaanan ko din yan. Di ba? Pero napakiusapan ko din naman yung Pag-ibig at kahit papaano, okay na. Okay na ngayon. Yung, wala ganun talaga ang laro ng buhay, men eh. Kapag ka hindi talaga sa'yo yung, yung isang bagay, huwag na natin ipilit. Kasi one way or another, it's either paalisin ka ng puwersahan dun, tapos mamaya, sa kakalaban mo pa, may mapatay ka pa dun sa kabilang parte. Malaking problema pa yun. Masisira pa ang buhay mo. Bangon na lang tayo, no? Nakakaawa man yung mga matatanda or yung bata na nandun. Pero I believe hindi naman nagkulang yung may-ari ng lupa eh. 'Di ba? Ganun talaga ang buhay. Wala na sila magagawa diyan pagka pinaalis na. Nangyari na 'yan minsan. Baka akala nila yung katulad dun sa yung mga napapanood nilang pelikula nung 90s, yung sa squatters area na lumalaban yung tapos biglang may darating na abogado doon na nagsasabi na ito ang lehitimong papel. Sa pelikula lang po nangyayari yun, di ba? Pero ngayon, doon tayo sa realidad na talagang wala tayong magagawa. Di ba? Maaring siguro mapakiusapan nyo si sheriff ng isang araw or pinakamabait na ng 3 araw, pero napagbigyan na kayo eh. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.